Aray, bakit niyo ako binabato? Wala akong ginagawang masama sa inyo. Wala akong alam sa mga ibinibintang niyo sa akin. Ituloy niyo lang mga kasama. Siya ang salot sa baryong ito. Siya ang huling tao na nakita sa tabi ng namatay kong tanod sa kagubatan. Huwag niyo siyang paniwalaan. Magaling magpalusot ang matandang ito. Wala akong kasalanan. Wala akong alam sa ibinibintang niyo sa akin. Napadaan lang ako sa gawin ng tanod na sinasabi niyo at ginamot ko lang ang tinamo niyang sugat sa katawan. Kaya lang ay kumalat na ang lason sa kanyang dugo. Isa pa, wala rin kayong patunay na ako ang salot sa baryong ito. Dahil kung alam niyo lang, malinis ang hangarin ko sa inyo. Gusto ko lang naman makatulong. Makatulong? Tumigil ka. Nagsisinungaling siya mga kasama. May nakakita sa kanya. Hindi ba't nagsimula ang salot sa baryo natin nung dumating siya? Tumigil ka. Huwag kang gumawa ng kwento. Hindi porket ikaw ang punong barangay dito, ay may karapatan ka ng manghusga. Labag sa batas ang ginagawa mo. Pwede kitang kasuhan ng oral defamation. Ako ang kapitan dito, kaya may karapatan akong sugpuin ang mga taong nagdadala rito ng salot. Kaya umalis ka sa baryong ito. Hindi ka nararapat manatili sa lugar na to. Matagal na akong nakatira sa baryong ito, kaya wala kang karapatang palayasin ako. Hanggat wala kayong patunay na ako ang salot o pumatay sa kasama ninyong tanod, hindi niyo ako mapapaalis dito. Tumigil ka! Hindi mo kami madadaan sa kondisyon mo! Ikaw ang tumigil. Kapitan ka, kaya dapat alam mo kung ano ang batas na ipinapatupad mo. Huwag mong gamitin ang tungkulin mo para lang magpalayas ng tao. Alam mong wala akong kasalanan. Huwag mo kong sermonan. Wala tayo sa simbahan. Kapag napatunayan kong may kinalaman ka sa pagkamatay ng tanod ko, ako mismo ang magpapalayas sa iyo. Ipapakaladkad kita palabas sa baryong ito. Tara na mga kasama, ang sino man natutulong sa matandang ito ay kasama kong papalayasin sa baryong nasasakupan ko. Nahabol na lamang ng tingin ng may 60 taong gulang na si Renato ang papaalis ng mga tanod kasama si Kapitan Ramon. Umagos ang mainit na likido sa kanyang mukha mula sa tumamang bato sa kanyang kilay. Halos hindi siya makalakad dahil sa pambubugbog sa kanya ng ilang mga tanod. Gamit ang mga batuta nito, nayari sa yantok o uway. Bago tuluyang umalis si Kapitan Ramon, ay tila nagbabanta pa ang mga tingin nito sa kanya. Bigla niyang naramdaman ang tila pagdilim ng kanyang paningin, kaya naman saglit siyang naupo sa malaking bato at tahimik na umusal ng kakaibang orasyon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinawakan ang palawit ng kanyang kwintas na gawa sa bahay ng maliit na pagong. Tila may bumalot na malakas na liwanag sa kanyang katawan at unti-unting natanggal ang sakit ng kanyang ulo. Bagamat nandun pa rin ang marka ng sugat, nakatulong pa rin iyon para guminhawa ang kanyang pakiramdam. Ang Baryo Pag-asa ay isang natatanging liblib na baryo na malayo sa mga makabagong kagamitan. Tanging ang mga sinaunang kaugalian ang nananatiling ginagamit ng mga tao. Hindi rin nauuso sa kanila ang ospital dahil ang patakaran dito, albularyo lang ang tanging makakapagpagaling sa may mga sakit. Nauuso rin ang paggamit ng mga herbal o mga halamang gamot na maaaring makatulong sa karamdaman ng tao. Ngunit isang pandemyang salot ang misteryosong kumalat sa baryo. Nagkakaroon ng mga nagnanaknak na sugat sa balat ang mga tao. Hugis bilog iyon na palaki ng palaki ang pagkalat ng sugat. Hanggang sa mababalitaan na lamang na ang taong may ganoong karamdaman ay misteryosong nagpapakamatay. Ayon sa mga tao ay marahil na hindi na raw nararamdaman ang sakit at paghihirap kaya mas pinipili na lamang na wakasan ang kanilang buhay. Ngunit si Tata Renato ay hindi naniniwalang nagpapakamatay ang mga biktima, kundi kagagawan iyon ng lason mula sa kagat ng aswang na awok o di kaya ay nakakain ng aswang na nag-aanyong baboy ramo. Si Renato ay isang albularyong gumagamit ng kapangyarihan sa tulong ng mutya ng pagong. Nalalaman niya ang sakit ng isang tao sa oras na mahawakan niya ang kanyang pasyente.
at palawit ng kanyang kwintas. Magagawa rin niyang matukoy ang totoong pagkatao ng isang tao kapag nahawakan niya ang kamay nito habang hawak din niya ang mutya. Sa paghahanap niya sa kanyang anak na nawawala, ay nauwi sa trahedya ang nangyari sa kanya. Habang ginagamot niya ang tanod ay namatay ito dahil sa kagat ng aswang sa leeg ng biktima. At iyon ang naging dahilan kung bakit siya tinutugis ng mga tao. Na ultimo salot na nangyayari sa baryo ay sa kanya isinisisi. Idagdag pa ang nakakatakot niyang itsura, kaya't pinagbintangan siyang aswang. Muling bumalik sa kasalukuyang pag-iisip si Renato. Akala niya tapos na ang kalbaryo niya sa mga tao. Nagulat na lamang siya nang makita niyang nakatayo si Ramon sa kanyang harapan. Nakakunot ang kanyang noo dahil sa pagtataka. Batay sa uri ng pagkakatingin nito sa kanya, ay may binabalak itong masama. Hawak nito ang sariling batuta habang pinupukpok ang sariling kamay na parabang naghahamon ng away. Kakaiba rin ang paraan ng pagngisi nito, kasama ang mga tanod na nakatayo naman sa likuran nito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang agad niyang maintindihan kung ano ang mga tumatakbo sa isip ng mga ito. Idagdag pang may mga sandata rin ang mga tanod na kasama nito. Ayon sa mga kasama nito ay hindi raw ito makakapayag na hindi niya panagutan ang nangyari sa kasamang tanod ng mga ito. Ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit siya ang pinagpipilitang pumatay sa biktima. Gayong alam naman niya sa kanyang sarili na wala siyang kasalanan. Akala mo ba, papayag kaming manatili ka sa baryong ito? Wala na ang mga tao. Wala na ring makakakita sa iyo kapag pinatay ka namin. Sigurado ka bang magagawa mo ang patayin ako? Ha, Kapitan? Hindi niyo pa ako lubusang kilala at hindi rin ako natatakot mamatay. Pinatunayan mo lang na masama kang punong barangay. Hindi ka nararapat sa tungkulin mo. O baka naman, ikaw ang pumatay sa tanod mo at sa akin mo ibinibintang ang kasalanan mo. Kilala kita nga. Ikaw ang pumatay sa tauhan ko. Huwag ka nang magkunwari at huwag mong baliktarin ang bintang sa akin. Hindi ako magkakaganito kung hindi ako siguradong ikaw talaga ang pumatay sa tauhan ko. Kaya humanda ka. Heto na ang katapusan mo. Teka. Sandali lang. Bakit ka ba atat na patalsikin ako sa baryong ito at patayin ako? Bakit? Natatakot ka bang baka malaman ko ang anomalya sa panunungkulan mo? Ni hindi nga ako nakakasigurong nakuha mo ang posisyon mo sa patas na paraan. Hindi ako makapaniwalang nanalo ka bilang kapitan. Hindi ito gawain ng isang mabuting kapitan. Ang mga kagaya mong utak isda hindi dapat gumaganap sa tungkulin. Anong sabi mo? Hindi ka naman siguro bingi, ano? Kailangan ko pa bang ulitin ang mga sinabi ko? O sadyang manhid ka lang at bulag sa katotohanan? Patutunayan kong wala akong kasalanan. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Dahil dito pa lang, ay papatayin na kita. Isang malakas na pagpalo sa ulo ni Renato ang ginawa ni Ramon. Gamit ang batuta nito. Ngunit hindi natinag si Renato. Sa halip sinalubong niya ng masamang tingin ang pananakit na iyon ni Ramon. Hindi siya tumayo o umalis sa kanyang kinauupuang malaking bato. Kaya mas lalong bumakas ang galit sa muka ni Ramon. Muli nitong inulit ang pag-atake sa kanya ng batuta. Ngunit naiwasan niya ang pag-ataking iyon. Nasalag niya ng kamay at nakuha niya ang hawak nitong batuta. Bagamat may pag-aalinlangan sa muka ni Ramon, nagpakita pa rin ito ng katapangan sa harap ng mga tanod nito. Kaya naman sinugod pa ng dalawang tanod si Renato habang hindi pa rin siya umaalis sa pagkakaupo. Halinhinan ang mga ito sa pagpalo sa kanya gamit ang mga hawak nitong sandata. Patuloy niyang sinasalag ang mga ataking iyon sa pamamagitan ng kanyang kamay. Tila bakal ang kanyang braso na hindi man lang umepekto ang pagtama ng batuta sa kanyang kamay. Sa halip, malakidlat siyang gumanti sa mga ito sa pamamagitan ng kanyang sipa. Dahil sa malakas na pagtama ng kanyang mga paa,
Sa dibdib ng mga tanod, bumagsak ang 2 tanod sa lupa. Pangiwi-ngiwi ang mukha ng mga ito dahil sa sakit. Hindi kaagad nakabangon ang 2 tanod. Kaya naman kasunod nito ang muling pag-atake ni Ramon sa kanya gamit ang malakas nitong kamao. Tinamaan si Renato sa kanyang tiyan. Muntik umangat ang kanyang puwet sa pagkakaupo niya sa bato dahil sa kakaibang puwersang tumama sa kanyang katawan. Nagulat man ay hindi nagpahalata si Renato. Buong pagmamalaki namang ipinakita ni Ramon sa mga kasamang tanod nito kung papaano ito nagwagi sa laban. Hinayaan lang ni Renato na manatili siyang nakalugmok sa lupa upang ipunin ang kanyang lakas. Dahan-dahan siyang tumayo at umatake kay Ramon, pero natuklasan niyang may kakaibang bilis ang kalaban. Lahat ng pagsuntok niya ay nagagawa nitong maiwasan, habang siya naman ay tuluyang nagkunwari na walang taglay na kapangyarihan upang maprotektahan ang kapangyarihan ng mutya ng pagong na nasa kanyang leeg. Walang sino man ang dapat na makaalam na may ganoong siyang kapangyarihan, kundi ay hindi na niya mahahanap ang nawawala niyang anak at malaman kung sino ang pinuno ng aswang na awok. Ang nilalang na pumaslang sa kanyang asawa at naging dahilan ng pagkakalayo nilang mag-ama sa loob ng 3 dekada. Nagpanggap siyang humahanga sa galing ni Ramon para malaman niya kung gaano kalakas ang itinatago nitong kapangyarihan. Malakas ang kutob niyang hindi ordinaryong tao ang kaharap niya dahil sa kilos at lakas nito. Hindi lamang siya sigurado kung ano bang uri ng nilalang si Ramon. Paano mo naiiwasan ang mga suntok ko? Kakaiba ang husay mo sa pakikipaglaban. Marahil ay alam ko na kung bakit ikaw ang naging kapitan. Para kang hangin kong kumilos. Nakakahanga naman ang galing mo sa pakikipaglaban. Marami ka pang hindi alam. Yan lang ba ang kaya mo? Kung sa simpleng pakikipaglaban sa akin ay hindi mo magawa, paano mo pa maipagtatanggol ang sarili mo? Saka ano bang pinagsasabi mong matatalo mo ako sa harap ng mga tanod ko? Wala pang nakakapagbabagsak sa akin, kahit ikaw pa. Hindi mo pa ako tuluyang kilala. Baka hindi mo alam na ako na pala ang makakapagpabagsak sa iyo. Darating ang pagkakataong magkakaharap ulit tayo. At sa pagkakataong iyon, ako naman ang titingalain ng tao. Hindi ko ito sinasabi para pagbantaan ka. Nagpapaalala lamang ako sa iyo na mahirap mapahiya ang kapitan sa harap ng nasasakupan niya. Hindi ka ba nag-aalalang baka matalo kita sa duelo nating ito? Ang dami mong satsat, hindi mo ako matatalo. At kaya kong patunayan yun sa harap ng mga tanod ko. Kaya ipakita mo ang galing mo. Lumaban ka sa akin! Itinuon ni Ramon ang kanyang kanang kamay sa lupa. Dahan-dahan siyang tumayo at hinarap si Ramon. Nakahaya ang mga kamay nito laban sa kanya. Agad itong sumugod papalapit sa kanyang kinaroroonan at hinayaan niyang mapagod ito sa kasusuntok sa kanyang katawan. Kasama iyon sa plano ni Renato ang malaman ang lakas ng kalaban at ipakitang wala siyang kapangyarihan at kakayahan. Para mahuli ang kalaban sa bitag, kailangan niyang ipain ang sarili. Iyon ang naisip na paraan ni Renato para malaman kung ano nga ba ang kakayahan ni Ramon. Hindi niya maaaring ipakita na mahusay siya pagdating sa pakikipaglaban. Kaya naman, para awatin ito ay muli siyang nagsalita. Nagkunwari siyang nasasaktan. Paraan niya ito para labanan ng patago ang kapitan ng baryo. Wala kang karapatang saktan ako, kapitan. Batay sa galing mong sumuntok at taglay na lakas. Alam kong hindi ka isang ordinaryong tao. Tama ba? O ano ka mo? Anong sinasabi mo? Tama na ang pananakit mo sa akin. Dahil wala talaga akong kasalanan sa mga ibinibintang niyo sa akin. Ang hindi ko paglaban sa iyo ay sapat na para ipakita ko ang respeto ko sa iyo bilang kapitan ng baryong ito. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa isang ordinaryong albularyong katulad ko.
Sinasabi mo bang kung lalabanan mo ako ako mismo ang mapapahiya sa sarili ko? Pambihira, iniinsulto mo ba ako, ha? Buisit, sino ka ba para katakutan ko, hatanda? Mabilis ka naman palang makaintindi. Bakit hindi mo na lang alamin kung sino ako? Kaya hindi kita nilalabanan. Dahil sa oras na matalo kita, mapapahiya ka sa mga tanod mo. Yun ang totoo. Kalokohan! Hindi mo ako matatalo! Huwag ka nang magpanggap na nag-aalala ka sa panunungkulan ko. Alam kong may dahilan kung bakit nandito ka sa baryong ito. Yun ay ang magpakalat ng salot at nakakamatay na sakit dito. Alam kong ginagamit mo lang ang mga taong ito para sa kasikatan mo. Mali ito. Nagkakamali kayo sa taong hinuhusgahan ninyo. Dahil sa ginagawa ninyong pandidiin sa akin, nakakalaya pa rin ang totoong may sala sa pagkamatay ng tanod mo. Pero kung ikaw mismo ang nasa likod ng patayang ito, may posibilidad na kaya mo akong patayin at para mapagtakpan ang krimeng ginawa mo. Magtigil ka! Tama na! Naiingayan na ako sa boses mo! Itikom mo ang bibig mo kung ayaw mong tuluyang kitang paslangin. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo, tanda. Kaya umayos ka! Ano ang pakiramdam ng pinagbibintangan ka sa kasalanang hindi mo naman ginawa? Yung tipong kahit na anong paliwanag mo ay hindi ka pinaniniwalaan ng mga tao. Bakit? Sino ka ba? Isa ka lang namang dayo na nagdala ng salot sa baryong ito. Bakit kita pakikinggan? Pwes, patunayan mo munang salot ako, saka mo ako parusahan. Huwag kang mag-alala. Dahil patutunayan ko talagang salot ka. Baka nga aswang ka pa na nagpapanggap na albularyo para malaya kang makapambiktima ng mga tao. At ibabalik ko naman sa iyo ang sinabi mo. Baka nagpapanggap ka lang na kapitan para malaya kang makapambiktima ng tao. Tila nagtagumpay si Renato sa pagsira sa diskarte ni Ramon. Nagawa niyang pigilan ito gamit ang kanyang salita. Wala itong kaalam-alam na nagamitan na niya ito ng isang orasyong nakadikit sa mga salitang binitawan niya. Maging ang dalawang tanod na tila wala sa sariling umalis at sumunod kay Ramon. Tuluyan na siyang iniwan ng mga ito sa gitna ng talahiban. Napahawak siyang muli sa palawit ng kanyang kwintas. At dahil malapit ng dumilim ang paligid, ay nagpasya na rin siyang umalis sa lugar na iyon. Kailangan na niyang umuwi at dumaan sa kagubatan upang sumagap ng malakas na enerhiya para sa tangan niyang mutya ng pagong. Walang nakakaalam na taglay niya ang pinakamalakas na mutya ng pagong. Hindi alam ni Ramon na sa bawat pagtama ng malakas nitong suntok sa kanyang katawan, ay nagbibigay iyon ng karagdagang kapangyarihan sa suot niyang mutya. Unti-unting naghilom ang kanyang mga sugat sa muka. Pagkalipas ng ilang minuto, ay narating niya ang maliit niyang kubo sa gitna ng kakahuyan. Saglit siyang nagpahinga roon at nakatulog. Ngunit nagising na lamang siya sa mainit na pakiramdam ng kanyang paligid. Nakita niyang nasusunog na ang kanyang bahay at nasa labas ang taong bayan. May mga dala itong mga sulo, 2x2 at sibat. Tila tumutugis ng aswang kung sumigaw ang mga ito dahil sa labis na galit, habang isinisigaw ang patayin ang aswang at salot sa baryo. Mga walang puso! Bakit niyo sinunog ang bahay ko? Magbabayad kayong lahat! Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tao. Galit na galit at walang pakialam sa kanyang pagsigaw. Dinampot niya ang mahahalagang gamit sa kalumabas ng bahay. Hinarap niya ang mga tao. Iwinawas-siwas ng matanda ang kanyang kamao sa mga tao. Ngunit imbis na matakot, tumawa pa ang mga ito na parabang may halong pangungutya. Kaya naman ubod lakas na sumigaw si Renato at isinisigaw niya na wala siyang kasalanan. Hindi niya akalain na madaling maghusga ang mga tao sa kanya. Gayong ang totoo, siya pa nga ang nagliligtas sa mga ito laban sa mga aswang na awok. Sumigaw si Ramon para pigilan si Renato sa pagwawala. Mga kasama,
Nakita niyo ba kung ano ang ginagawa niya? Isa itong patunay na isa siyang salot. Isang aswang. Sinaktan niya ako kanina. Hindi. Hindi yan totoo. Siya ang nagsimula nito. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Diyos ko, paanong nawala ang mga sugat mo sa muka? Aswang! Talagang aswang ang matandang to. Natatandaan ba ninyo na may sugat siya sa muka kanina? Pero ngayon, naglaho na. Ito ang patunay. Totoo siya ang salot na aswang. Kasunod ng pagsigaw ni Ramon, ang pag-atake ng mga tao ng pagbato at pagpalo sa nakatayong si Renato. Gumanti siya at ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Ipinagdasal niya sa Diyos na sana ay matapos na ang paghihirap niya. Kanya-kanyang dampot ang mga tao ng batong ipinupukol sa kanya, maging ang mga sibat ng mga lalaking humahaging sa kanyang muka ay iniiwasan na lamang niya. Abala ang kanyang mga mata sa paghahanap ng direksyong madadaanan para tumakas sa taong bayan. Kaya naman bahagyang umatras si Renato dahil alam niyang kahit na anong gawin niya ay wala nang makikinig sa kanyang mga paliwanag. Kahit hirap ay pinilit niyang tumakbo papunta sa kagubatan. Lakad at takbo ang ginagawa niya palayo sa mga taong humahabol sa kanya. Kahit alam naman niyang walang tutulong sa kanya, sinubukan pa rin niyang sumigaw ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Habulin niyo siya! Huwag niyong patatakasin ang salot na aswang! Dinig na dinig ni Renato ang malakas na sigaw ni Ramon, maging ang mga taong humahabol sa kanya. Ngunit ilang minuto na siyang tumatakbo, ay wala pa rin gustong tumulong sa kanya. Hindi pa rin tumitigil ang mga tao sa pagbabato at paghahabol sa kanya. Sinikap niyang makarating sa kagubatan para doon magtago. Nagpaekes-ekes siya sa daan dahil sa panlalabo ng kanyang mga mata. Ganoon ang nararamdaman niya kapag hindi nakakasagap ng malakas na enerhiya mula sa kagubatan. Diyos ko, tulungan niyo po ako! Nagpalingalinga si Renato sa paligid. Nagtama ang kanilang paningin ng lalaking may mga dalang pana at palaso. Wala itong suot na damit pang itaas. Makintab ang balat dahil sa pawis. At ang mukha nito ay may dalawang guhit na kulay itim na uling na parabang isa itong sundalo. Sa kaliwang braso naman nito ay isang tali na kulay pula. Nakasuksok ang balahibo ng isang ibong kilyawan. Matagal itong nakatitig sa kanya bago nagdesisyong kausapin siya. Lolo, dito na po kayo magtago. Hali po kayo. Bilisan niyo po. Saan, iho? Dito po sa bahay ko. Sa loob ng kuweba. Bilisan niyo ho. Hindi nila kayo makikita rito. Hindi na nagdalawang isip si Renato. Kaagad siyang sumunod sa lalaki. Papasok sa kuweba. Pagkatapos ay naiwan ito sa labas habang tinatakluban ng mga ligaw na damo ang pintuan ng yungib. Saktong pagpasok ng binata sa loob ng kuweba ay narinig naman niya ang malakas na sigaw ng mga tao. Dumaan ang mga ito sa kuweba hanggang sa tuluyang lumampas ang mga ito sa pinagtataguan nila. Tinakpan ni Renato ang kanyang bibig at tiniis niya munang huwag magsalita upang hindi mapahamak ang binatang tumulong sa kanya. Wala na po ang mga taong humahabol sa inyo, Lolo. Maraming salamat sa tulong mo, iho. Wala pong anuman yun. Bakit po ba kayo hinahabol ng mga tao? Kilala ko po kayo eh. Kayo po ang mahusay na albularyo sa kabilang baryo. Bakit nandito po kayo sa lugar na ito? Marami pong mga aswang dito. Kung ganoon, alam mo rin ang tungkol sa aswang na awok. Ang totoo, may mahalagang tao akong hinahanap dito. Dito na wala ang kaisa-isa kong anak na babae. Umaasa akong baka buhay pa siya. Isa po akong manunugis ng aswang. At alam ko pong wala kayong kasalanan. Hahanapin pa rin po ba ninyo ang anak ninyo? Kahit po ba masaktan kayo o baka mapatay pa po nila kayo? Wala na akong pakialam sa buhay ko. Ang gusto ko lang, mahanap ang anak ko. Ako ang may kasalanan kung bakit siya naiwan dito.
Ikinalulungkot ko po ang nangyari sa anak niyo, Lolo. Lolo Renato na lamang ang itawag mo sa akin. Ikaw, iho, ano ang pangalan mo? Arman po. Arman ang pangalan ko. Nangangaso lamang po ako nang marinig ko ang pagsigaw ninyo. Natigil ang pag-uusap ng dalawa nang marinig nila ang yabag ng mga paa ng mga lalaki. Papalapit ang mga iyon sa bukana ng kuweba. Kasunod ang umaalingaw-ngaw na boses ni Ramon. Nakayuko ang mga ito sa tapat ng pintuan ng kuweba. Mabuti na lang at madilim ang bahaging kinaroroonan ni na Arman at Renato, kaya hindi sila kaagad napansin. Si Arman naman ay buo ang loob na gumamit ng pana para ipagtanggol si Renato. Nagkakatinginan sila at baka sa muka ni Renato ang pag-aalala. Huwag ka nang magtago, Renato. Huwag mo na kaming pahirapan pa. Lumabas ka dyan. Alam kong nandiyan ka. Dahil naaamoy kong may tao riyan. Pero sige, hahayaan kitang mabuhay. Pero huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin. Itigil mo na ang panggagamot mo. Dahil alam kong isa kang huwad. Mapagpanggap na nila lang. Pero ang totoo isa kang aswang. Nang walang marinig na tugon si Ramon, ay muli itong nagsalita at nag-utos sa mga tanod na pasukin na ang loob ng kuweba. Mabuti na lang at nakaramdam ng takot ang isang tanod at sinabi nitong maraming ahas sa loob ng yungib. Pakiramdam ni Renato ay hindi na siya humihinga ng mga oras na yun. Hanggang sa tuluyang umalis ang pangkat ni Ramon sa tapat ng pintuan ng kuweba. Saka lang nakahinga ng maluwag si Renato. Pagkalipas ng ilang minuto ay muli nilang pinakinggan ang ingay at iniwasan na muna nilang magsalita sa pag-aakalang baka nasa labas pa rin ang mga humahabol sa kanya. Tumagal halos ng 10 minuto ang katahimikan sa pagitan nila ni Arman habang nagtatago ito sa malaking bato. Nang matiyak niyang wala na si Ramon at ang mga tanod nito, ay saka naman siya nagsalita. Muntik na tayo ron ah. Dito na muna ako magpapalipas ng gabi, Arman. Sige po, magpahinga na muna po kayo. Dala ng pagod at sakit ng katawan, ay mabilis na nakatulog si Renato. Binantayan siya ni Arman. Kinabukasan ay nagising si Renato sa malakas na sigaw ng lalaking humihingi ng saklolo. Kaya naman napabalingkwas ng bangon ang dalawa sa kinahihigaan at dali-daling tumayo upang tignan kung ano ang nangyayari sa labas. Tumambad sa kanilang paningin ang isang lalaki na nakahiga sa lupa at naliligo sa sarili nitong dugo. Kitang-kita nila ang dalawang malalaking baboy ramo na nag-aagawan sa pag-atake sa lalaki. Hindi agad sila nakagalaw at natulala sa bilis ng mga pangyayari. Panay ang sigaw ng lalaki at humihingi ng tulong sa kanila. Si Arman naman ay agad na nakabawi sa pagkabigla at kinuha nito ang palaso sa kanyang likuran habang ibinala ito sa pana. Itinutok iyon sa isang baboy ramo at mabilis na binitawan. Tinamaan ang baboy ramo sa leeg at bumagsak ito sa lupa habang nangingisay ang katawan. Kaya naman dahil sa takot ng isa pang baboy ramo, ay kumaripas ito ng takbo papalayo sa kinaroroonan ng lalaki. Kaya't nagkaroon din ng pagkakataon si Renato na lapitan ang biktima. Agad niyang pinunit ang laylayan ng tela na suot niyang damit at itinali iyon sa pinakamalalim na sugat ng lalaki sa binti. Halos mamilipit ang lalaki sa labis na sakit habang umiiyak at panay ang sigaw ng paghingi ng tulong sa kanila. Samantalang si Arman naman ay binunot ang nakabaon na palaso sa baboy ramo. Ibinalik iyon sa lalagyan nitong basket na gawa sa uway. Sa pagsulyap ni Arman sa gawin ng lalaki, ay nanlaki ang mga mata nito dahil nakilala nito ang biktima. Dante? Aba, anong ginagawa mo rito?
Sigaw lang ng pag-iyak ang naririnig nilang dalawa bilang pagtugon ng lalaking si Dante. Hawak nito ang binting na sugatan mula sa pangil ng baboy ramo. Pinipigilan ito ni Renato upang maiwasan ang sobrang pagdurugo ng sugat nito. Nakita niya agad ang bahagyang pangingitim ng palibot ng sugat ni Dante. Sandali, huwag kang gumalaw. Lalong bumubulwak ang dugo mo sa sugat. Arman, bilisan mo. Kumuha ka ng talbos ng bayabas. Dikdikin mo na rin sa malinis na bato nang maitapal ko sa kanyang sugat. Bilisan mo, bago kumalat ang lason na hawa ng laway sa kanyang dugo. Opo, Lolo Renato, mag-iingat po kayo at baka bumalik yung baboy ramo na umatake sa kanya. Mabango po sa mga aswang na baboy ramo ang dugo ng tao. Saka nagpaalam si Arman para ikuha ng gamot si Dante, habang si Renato naman ay nililinisan ang sugat ng lalaki. Hinawakan ni Renato ang palawit ng kanyang kwintas na mutya ng pagong, habang pabulong na umusal ng orasyon. Nakita niya ang malakas na liwanag na lumitaw sa kanyang kwintas. Tanging siya lang ang nakakakita sa liwanag ng mutya. Kaya walang kaalam-alam ang lalaki na ginagamitan na niya ito ng kanyang kapangyarihan. Nakatingin lang ang biktima dahil hindi ito makapaniwala na ang matandang tumulong dito ay ang matandang tinutugis nila kahapon. Agad namang naramdaman ng lalaki ang pagkawala ng pananakit ng kanyang sugat. Habang si Renato naman ay tila nakaramdam ng malakas na pwersa sa buong katawan na nagpunta sa palawit ng suot niyang kwintas, kaya't nagamot niya ang sugat ng biktima. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik na si Arman, dala ang dinikdik na dahon ng bayabas. Heto na po, Lolo Renato. Dala ko na po ang gamot. Teka, sandali lang po. Paano po ninyo napatigil ang pag-agos ng dugo sa sugat ni Dante? Pansamantala lang yan, Arman. Inalis ko lang ang pananakit at hawa ng aswang. Hindi ordinaryong baboy ramo ang hayop na umatake sa kanya, kundi ito ay aswang na awok. Aswang na awok? Hindi po ba't sila ang mga nilalang na may lason sa laway na ang epekto po ay ang pagsusugat ng mga taong nabibiktima nila? Oo, sapagkat ang kanilang laway ay unti-unting kumakain sa laman ng tao. Ngunit ang nakakalungkot lamang, hindi alam ng mga tao ang tungkol sa mga awok, kaya sa akin nila ito ibinibintang. Ang lalaking ginamot ni Renato na si Dante ay tila natauhan. Humingi ito ng tawad sa mga nagawang kasalanan sa matanda. Ipinaliwanag ni Renato kay Dante ang totoong dahilan kung bakit siya ang huling nakitang kasama ng namatay na tanod. Dahil tinulungan niya lang ito at ito rin ang nagsabi sa kanya na aswang na awok ang umatake rito. Hindi na nito nasabi kung sino dahil nalagutan na ito ng hininga. Agad namang napaiyak si Dante nang marinig ang paliwanag ni Renato. Dahil nalaman niyang ang sinubukan niyang iligtas na tanod ay kapatid pala mismo ni Dante. Tuluyang napahagulgol ito ng iyak. Sinabi rin ni Renato kay Dante na siya pa nga ang gumamot sa mga taong may malubhang sakit sa katawan, lalo na kapag galing sa kagat ng baboy ramo na binabaliwala lamang ng mga tao. Kung ganoon po, mayroong tao sa likod ng misteryosong pagkalat ng mga sakit at pinapaikot lang po niya ang mga tao. Dala ng matinding galit ng lalaking natulungan ni Renato, ay nangako ito na tutulong sa pagtuklas kung sino ang nasa likod ng pagpapalaganap ng salot sa kanilang baryo. Habang abala sila sa pag-uusap, ay hindi nila namalayan ang paglapit ng dalawang baboy ramo. Nakangisi ang mga ito habang umaangil na parang nauulol na aso. Dali, Arman, kumilos ka. Nagbabaga ang kanilang mga mata at tumutulo ang malapot nilang laway. Hindi yan ordinaryong mga hayop, kundi isang aswang na awok. Bilisan mo, alalayan mo si Dante, papunta sa kuweba. Ako na ang bahala rito. Anak ng
Naiwan ko po ang pana ko sa puno ng bayabas. Saglit lang po at kukunin ko. Ay nakung lalaki ka. Huwag mo nang puntahan kung nasaan ang pana mo. Iligtas mo na ang lalaking ito habang nakikita ko pa ang mga kilos nila. Bilisan mo na! Mabilis nang inalalayan ni Arman ang lalaki at dali-daling tumakbo papunta sa kuweba. Naiwan si Renato na nakaharap sa mga baboy ramo na dahang-dahang humahakbang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ikinakaskas ng mga ito ang unahang paa sa lupa. Inihanda ni Renato ang kanyang kamao sa paglapit ng mga aswang na awok. Likas sa mga nilalang ang kakayahang makatagal sa sikat ng araw, kaya mahirap silang kalabanin. Lalo pa at may kakayahan din silang manggaya ng mukha ng tao. Sa oras na magaya nila ang anyo ng tao, nangangahulugang napatay na nila ang may-ari ng mukha na iyon at sila na ang papalit sa buhay ng kanilang mga biktima. Dumampot ng bato si Renato at binulungan niya ito ng orasyong magbibigay ng lakas sa epekto ng kanyang magiging sandata. Saka ibinalot iyon sa sinira niyang damit. Pinaiikot niya iyon sa ere habang gumigiri na parang manok sa kalaban. Bago ito isinipat sa sintido ng ulo ng baboy ramo. Dahil doon ay umungol ito ng malakas nang tamaan niya ito ng bato. Bumagsak ang aswang na awok sa lupa habang nangingisay ang katawan nito. Akma na sanang aatake ang isa pang aswang na baboy ramo nang bigla niyang nakita ang palaso na bumaon sa katawan nito. Nasundan niya ng tingin ang pinagmulan ng palaso at nakita niya si Arman na nagmamadaling tumatakbo papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ayos lang po ba kayo, Lolo Renato? Ayos lang ako. Muntik lang akong maging tanghalian ng isang baboy ramo na yan dahil sa tagal mong bumalik. Kumusta si Dante? Nawalan po ng malay. Hindi po niya kinaya ang mga nakita niyang eksena kanina. Mabuti na rin yun para hindi siya matakot sa itsura ng mga aswang na ito. Kailangan ko nang umalis, Arman. Teka, sandali lang po. Lolo Renato, saan po ba kayo pupunta? Babalik na ako sa baryo para hanapin ang anak ko. Pero delikado po. Baka saktan lamang kayo ng mga tao. Kung gusto po ninyo, pwede naman po kayo sa bahay pansamantala tumuloy. Nako, diyan ba sa kuweba? Hindi ako maaaring manatili sa yungib na yan. Kailangan kong mahanap ang anak ko. Malakas ang kutob kong buhay pa siya. Hindi naman po sa kuwebang yan, Lolo Renato. Ang tinutukoy ko po ay sa bahay namin. Sa ibaba lamang po ng bundok na ito. Kasama ko po ang nanay at tatay ko sa kubong nakatayo malapit sa ulingan ng mga kahoy. Kung gusto niyo po ay dadalhin ko kayo sa bahay. Isasama po natin si Dante. Hindi na po tayo ligtas sa kuweba dahil alam na po ni Kapitan ang lugar natin. Isa pa po, mukhang alam na rin ng aswang na awok kung saan tayo nagtatago. Pero Arman, hindi ba nakakahiya sa pamilya mo? Naku, hindi po. Mababait po sila. Saka ang nanay ko po marunong din pong manggamot. Isa rin po siyang albularyang kagaya ninyo. Kaya matutulungan po niya kayo sa paglutas sa problemang may kinalaman sa sugat ng mga tao. Palagi nga pong maraming tao sa bahay namin dahil lahat po sila ay nagagawang pagalingin din ni Nanay Tising. Hindi alam ni Renato kung sasama ba siya sa binata o hindi. Nag-aalala siya na baka madamay ang mga ito sa galit ng mga taong gustong pumatay sa kanya. Kaya lang ay wala naman siyang ibang mapupuntahan. Isa pa, mukhang may maitutulong sa kanya ang mga magulang ni Arman sa mabilis na paghahanap niya kay Teresa. Ano po, sasama po ba kayo sa akin? Kung hindi naman ako makakaabala sa inyo, sige, sasama ako, iho. Hindi po kayo makakaabala sa amin, Lolo Renato. Saka gusto ko pong matutunan ang ginagawa ninyo, pati na po kung paano kayo manggamot. Magaan ang loob ni Renato kay Arman, kaya napapangiti na lamang siya dito habang masigla itong nakikipag-usap sa kanya. Pinagtulungan nilang buhatin ang lalaking wala pa ring malay.
Lingid kay Arman, si Renato ay may angking lakas ng katawan, kaya hindi siya nabibigatan sa katawan ni Dante. Habang ang binata naman ay namimilipit na sa sobrang paghihirap sa pagbuhat sa katawan ni Dante. Ilang minuto lang ang ginugol nila sa paglalakad ay narating nila ang maliit na bahay na gawa sa kawayan at bubong na gawa sa dahon ng anahaw. Maraming tao sa labas ng balkonahe. Lahat ay nakapila at makikita ang bakas ng sakit sa muka. Kaya nalaman niyang nagsasabi ng totoo si Arman. Sumilip sa bintana ang lalaking sa tingin niya ay edad 40 taong gulang. Ngumiti ito ng matamis kay Arman, subalit napalitan din ng pag-aalala ang mukha nito nang makita si Dante na pinagtutulungan nilang buhatin. Nagmamadali ang lalaki sa pagbaba ng hagdan at tinulungan silang buhatin ang usong-usong nilang lalaki. Tising! Tising! May pasyente ka. Bilisan mo. Unahin mo itong dala ng anak mo. Diyos ko po. Ay napano ba itong si Dante at maraming dugong nakadikit sa katawan niya? Tay, inatake po siya ng aswang. Mabuti na lang po at nakita namin. Hindi pinansin ni Renato ang bahay ni Arman. Mas naagaw ang kanyang atensyon sa mga pasyenteng nakapila sa labas ng balkonahe. Tadtad ng sugat ang balat ng ilang mga kalalakihan. Parang nakikilala siya ng mga ito at nagsusumiksik sa dingding. Bakas ang takot sa mukha ng mga tao. Lahat ay nagkagulo at umiiwas sa kanya. Itinaas ni Renato ang kanyang kamay bilang pagpapatigil sa mga ingay nito. Wala akong kasalanan. Hindi ako ang aswang at lalong hindi ako ang salot. Nandito ako para tulungan kayong alisin ang mga lasong kumalat sa dugo nyo. Yan ang dahilan kung bakit tinubuan kayo ng sugat sa balat. Hindi yan dahil sa salot o kahit ng peste. Dahil ang totoo, nakakain kayo ng aswang na awok. Sila ang mga nilalang na nag-aanyong baboy ramo. Hindi kayo magagamot ng simpleng albularyo lamang. Dahil ako lang ang makakatulong sa inyo. At sino po kayo para sabihing kayo lang ang makakagamot sa kanila? Na hindi ko sila kayang gamutin, ha? Napalingon si Renato sa gawin ng boses ng babaeng nagsasalita sa kanyang likuran. Nanlaki ang mga mata nito nang matitigan siya ni Renato sa muka. Ang babaeng may bilugang muka at ang manipis na labi ay hindi niya makilala, ngunit parang may bahagi sa puso niya ang dumunggol. Parang lukso ng dugo na basta na lamang niyang naramdaman ang sakit at lungkot. Tila hindi rin ito makapagsalita at nakaawang lang ang bibig. Umagos ang masaganang luha nito sa pisngi habang nanginginig ang mga kamay. Tay, kayo na po ba yan? Ako po ito. Ako po si Teresa, ang inyong anak. Parang huminto ang oras sa paligid ni Renato nang mapagmasdan ang mukha ng kanyang anak na matagal nang nawawala. Nakilala na lamang niya ito sa mga mata dahil iyon ang namana nito sa yumao niyang asawa. Hindi niya napigilang hindi lumuha ng mga sandaling iyon. Halos 3 dekada niyang hinahanap ang kanyang anak, kaya naman nagulat ang mga tao sa kanilang nakitang eksena ng mag-amang matagal nang hindi nagkita. Nagulat din sina Arman at Daniel dahil hindi nito akalain na ang matandang tinulungan ay totoo pala nitong lolo. Mahigpit na nagyakapan ang mag-ama habang humahagulgol ng iyak si Tising. Ang liit naman po ng mundo. Natagpuan ko na ang totoo kong lolo. Kaya pala, magaan ang loob ko sa iyo, Arman. Dahil totoo pala kitang apo. Nagyakapan ang maglolo at naging dahilan iyon para magtiwala ang mga tao kay Renato, lalo na nang magising ang lalaking tinulungan nila. Ipinaliwanag ni Dante sa mga tao na nakita nito ang mga aswang na awok. Sinabi rin nito na walang kasalanan si Renato. Totoong kakampi niya ang lalaking nangako na tutulong sa kanya. Nagtiwala ang mga tao kay Renato
at nakuha niya ang simpatya ng mga ito. Magkatulong sila ng kanyang anak na si Tising sa panggagamot sa mga pasyente. Isa lang ang ipinagpapasalamat ni Renato. Yun ay namana ng kanyang anak ang husay niya sa panggagamot. Inihanda ng mag-anak ang kakailanganin ni Renato para sa pagsisimula ng panggagamot sa mga pasyente. Isang malaking himala na nagawang pagalingin ni Renato ang mga sugat ng pasyente. Tanging bakas na lamang umarka ng sugat ang naiwan sa balat ng mga taong napagaling ni Renato. Kaya lang pagsapit ng gabi ay biglang nagkagulo sa labas ng bakuran ng bahay ng kanyang anak. Hindi niya alam ang gagawin nang makita ang grupo ng mga baboy ramo na nakatayo sa labas ng bakuran. Sa unahan ng mga ito ay ang lalaking nakatayo na balot ng kulay pulang tela ang katawan. Para bang sanay na ang kanyang anak sa panggugulo ng mga aswang na awok. Nagkataon naman na ang mga lalaking napagaling niya ay nandoon pa rin. Sumigaw ang isa sa mga lalaking na biktima ng aswang na awok. Handa na raw itong magpakamatay sa pagtanaw ng utang na loob kay Renato. At tutulong sa kanya kahit buhay pa ng mga ito ang kapalit. Ilabas niyo ang matandang yan. Masyado siyang pakialamero. Kailangan namin siyang patayin. Mukhang malapit na kitang makilala. Pagkatapos kong pag-aralan ang mga galaw mo, hinding-hindi mo ako mapapatay. Tay, huwag po kayong lalapit sa kanya. Mapapahamak po kayo. Hindi ko na po makakayang maghiwalay pa tayo ng habang buhay. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kailangan nating tapusin ito. Siya nga po pala, Lolo. Badot po ng proteksyon ang bahay namin. Kaya hindi po sila makakalapit dito. Kaya't pakinggan niyo po si nanay. Huwag na muna po ninyong labanan ang aswang na yan. Kaya ba, nasa labas lamang sila at hindi makapasok sa bahay ninyo? Hindi tayo maaaring magpakita ng takot sa kanila. Kailangan nating harapin sila. May tiwala ka ba sa akin, Tising? Opo, Itay. Pero nag-aalala lamang po ako sa inyo. Isa pa ay matagal na po nila kaming ginugulo. At hindi ko po akalain na sila rin ang may kagagawan sa salot na kumakalat dito sa aming baryo. Kaya nakikiusap po ako. Huwag po kayong lumapit sa kanila. Ayaw ko pong mawalan na naman ng isa pang magulang. Natatakot po ako, Itay. Tising, huwag kang matakot. Tutulungan ako ng mga tao. Pagkakataon ko na to para malinis ang pangalan ko at mapatunayan sa kanila na hindi ako aswang. Ano? Natatakot na ba kayong makita ang kamatayan ng hayop na albularyong yan? Arman, hindi ba't may pana ka? Gamitin mo. Ibabad mo sa tubig na may katas ng bawang. Haharapin ko sila nang matapos na ang paghahasik nila ng lagim sa baryong ito. Wala na. Wala na kayong magagawa. Mamamatay na kayong lahat sa mga kamay ko. Narinig ni Renato ang mga yabag ng paa ni Arman habang ito ay pumasok sa loob ng kusina. Habang hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa nakatayong nilalang na pinuno ng aswang na awok. Wala na ngang nagawa si Tising para pigilan si Renato. Kaagad na bumaba si Renato sa hagdan, ganun din ang 8 kalalakihang nagpresentang sasama sa kanya sa laban. Saktong may dala ang mga ito ng sariling mga itak, dahil na rin sa uri ng trabaho ng mga ito. Kasabay ng paghawak ni Renato sa suot niyang mutya ng pagong, ay bumalot ang malakas na liwanag sa buo niyang katawan, pati na rin sa mga taong nasa kanyang likuran upang protektahan ang mga ito at hindi tablan ng hawa ng aswang na awok. Hindi rin tatalab ang mga kagat ng mga ito sa kanyang mga kasama dahil sa kapangyarihang hiniling niya sa kanyang mutya. Bukod pa roon, ay magtataglay ang mga ito ng tibay ng katawan na malabahay ng pagong ang kakayahan. Alam ni Renato na nakikita ng mga aswang ang malakas na liwanag na iyon. Hindi maaari.
Paanong napunta sa iyo ang mutya ng pagong? Sa ama ko yan. Ibalik mo sa akin yan. Kung ganoon, ikaw pala ang anak ng aswang na pinatay ko. Ang awok na kalaban ko noon na pumatay sa asawa ko. At sa naging dahilan ng paghihiwalay namin ng anak ko, dapat pala sa iyo ay patayin dahil masasama kayong mga nilalang. Kampun kayo ng kadiliman! Malalaki ang mga hakbang na sinugod ni Renato ang mga aswang na awok, kasama ang mga lalaking tumulong sa kanya. Lumilipad ang mga palaso sa panang hawak ni Arman. Bawat tamaan ng palaso sa katawan ay agad na nasusunog at sumasama ang abo ng aswang sa hangin. Kaya bago pa man sila makalapit sa kinaroroonan ng mga aswang, ay nabawasan na ni Arman ang tauhan ng pinuno ng aswang. Halatang natatakot sila sa proteksyong bumabalot sa bahay ng kanyang anak, kaya hindi nito magawang lumapit. Habang si Arman ay patuloy sa pag-asinta sa mga sumusugod na kalaban, si Renato naman ay mabilis na umaatake gamit ang malamaso niyang kamao. Bawat tamaan ng kanyang suntok ay bumabaliktad ang mga nilalang sa lupa. Habang ang pinuno ng aswang ay nakatayo at pinapanood lamang silang naglalaban. Tila naghihintay na matapos ang laban bago ito magsimulang umatake. Kasabay ng mga natitirang aswang na awok, muntik tamaan ng kuko sa mukha si Renato. Nagpupumiglas ang mga ito na pilit inaabot ang kanyang leeg. Isang ubod lakas na pagsuntok sa mukha nito ang ginawa niya. Halos tumabingi ang mukha ng baboy ramo. Lahat ng lapitan ni Renato ay natutunaw na parang napapaso sa liwanag mula sa kanyang mutya. Umaalingaw-ngaw ang sigaw ni Ramon sa katahimikan ng gabi. Galit na galit ito sa pagkalagas ng mga tauhan niya. Nagbago ang anyo nito, parang isang mabangis na halimaw na umangil ng garalgal na boses at masakit sa tenga. Nagpatuloy ang laban. Gumamit ang mga aswang ng mga matatalas na kuko, subalit hindi iyon umubra sa halos nag-aapoy ng katawan ni Renato. Bawat pagsuntok niya sa mga ito ay nasusunog at agad na sumasabog ang katawan sa hangin. Huling hinarap ni Renato ang nakatayong pinuno. Bago ito nakapagpalit ng anyo, ay nakita niya ang mukha ng aswang. Nagulat din ang lahat sa natuklasan. Si Kapitan Ramon ang totoong aswang na awok at hindi basta-bastang aswang lang, kundi pinuno ng mga halimaw. Halos mapuno ng sigawan ng mga tao ang buong bakuran ng bahay ni Tising. Dahil hindi makapaniwala ang mga kalalakihan na ang pinagkakatiwalaan ng mga ito na si Kapitan ay isa palang alagad ng dilim. Mga kasama, wala kayong ititirang buhay sa mga aswang na awok. Lalaban tayo patay kung patay! Mataas na tumalon si Renato at umikot sa ere. Pagbagsak niya ay tinamaan ng kanyang kamao ang ulo ng baboy ramo na si Ramon. Pasadsad itong bumagsak sa lupa habang umaangil na parang asong nauulol. Kaagad itong nakabangon sa lupa at muling sumugod kay Renato. Ngunit naging maagap ang kanyang pag-iwas at gumamit siya rito ng magkakasunod na suntok sa dibdib. Mabilis niya itong nilapitan at niluhuran sa dibdib. Sa kanya sinakal ng matagal at hindi niya ito binigyan ng pagkakataong makapagsalita. Ito na ang katapusan mong hayop ka! Para ito sa pamilya at mga biktimang pinatay mo! Gumapang ang apoy sa katawan ng aswang. Kasabay ng paglapit ng mga kalalakihan at hinayaan niyang ang mga ito ang pumaslang sa nakahandusay na si Ramon. Pinagtulungan ng mga ito na patayin ang pinuno ng aswang gamit ang mga hawak nilang mga itak. Bumulwak ang dugo sa bibig at ilong ng aswang na awok hanggang sa bumalik ito sa dating anyo. Ang mga natitira nitong alagad ay tangka na sanang aatake sa mga tao. Mabilis na umikot si Renato sa ere hanggang sa maging ipu-ipong hangin ang katawan niya.
Lumitaw ang malakas na liwanag at nilusaw ang lahat ng mga aswang na nakapalibot sa kanila. Malakuryente ang epekto nito sa katawan ng mga aswang. Kasabay ng pagkasunog ng katawan ng pinuno, ang paglaho rin ng mga alagad nito. Lolo, ang astig po ninyo. Nagawa niyong talunin ang mga aswang na awok, pati na po ang pinuno nila. Dahil apo, kahit na kailan ay hindi mananaig ang kasamaan laban sa puwersa ng kabutihan. Kaya dapat na mas piliin mong maging mabuti at malalim ang pananampalataya sa Diyos. Kumusta ang nanay mo? Alam kong natatakot siya kanina. Tama po kayo, Lolo. Kanina pa po siya umiiyak dahil sa takot. Pero nang makita po niya na nagtatagumpay kayo, ayun po, nasa balkon na siya at nagpapasalamat sa kanyang mga pasyenteng tumulong po sa atin. Nasundan na lamang ng tingin ni Renato ang itinuturo ng kanyang apo. Nakita niyang malawak ang pagkakangiti ni Tising habang nagpapasalamat sa kanyang mga pasyente. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Renato nang makitang maaliwalas na ang paligid at wala na ang banta ng mga aswang na awok. Wala na rin ang salot na maaaring kumalat sa baryo. Nilapitan nila ang mga taong tumulong sa kanila at sobra ang pagpapasalamat ng mga ito sa pagkakaligtas niya sa buhay ng mga ito. Labis din ang paghingi ng mga ito ng tawad sa lahat ng nagawang kasalanan sa kanya. Magsilbing aral sana ito sa inyo ang mga nangyari ngayon. Huwag na huwag kayong manghuhusga ng kapwa. Batay lamang sa narinig ninyong salita ng iisang tao lamang. Tinatanggap ko ang paghingi ninyo ng tawad sapagkat tao lamang tayo na nagkakamali. Nagpalakpakan ang mga tao at sumisigaw na bakas ang ngiti sa kanilang mga labi. Habang sina Dante at Arman naman ay pinagmamasdan ang mga nagkalat na bangkay ng aswang sa lupa. Naramdaman ni Renato ang paglapit ni Tising sa kanya. Naluluha itong nagsalita habang nakatanaw sa mga taong papalayo sa kanilang kinatatayuan para bumalik sa kanilang mga tahanan. Nabigyan na rin po ng katarungan ang nangyari po kay Nanay Itay. Salamat po sa Diyos at ligtas kayong nakarating dito. Natagpuan kita anak dahil alam ng Diyos na may kailangan pa tayong gawin. Kaya huwag kang matatakot gumawa ng kabutihan. Ngayong wala na ang aswang na awok, ligtas na rin ang mga tao sa inyong baryo. Lolo Renato, marami po palang salamat sa bago kong natutunan sa paggamit ng pana ko. Nagawa ko pong lumaban sa mga awok gamit ang pana ko. Sa pamamagitan po ng katas ng bawang, nasunog po ang mga kalaban. Sapat na po yun para maituloy ko po ang pagiging manunugis ng aswang. Hanggang sa kasalukuyan ay nanggagamot pa rin si Renato sa mga pasyenteng may malulubhang karamdaman sa balat. Tumanggap din siya ng papuri at pagpapahalaga bilang isang mahusay at pinakamakapangyarihang albularyo sa baryo ng Pag-asa. Ipinasa niya rin ang mutya ng pagong sa apo niyang si Arman bilang isang manunugis ng aswang at bagong tagapagtanggol sa kanilang baryo. Hindi natin dapat husgahan ang isang tao batay lamang sa kanyang itsura dahil baka isang araw ay sila pa pala ang magtatanggol sa atin laban sa kasamaan. Isang patunay na ang tunay na kabutihan ay dapat ipinapakita sa pakikipaglaban sa puwersa ng kasamaan dahil ang kabutihan sa puso ang matibay na sandata laban sa masasamang elementong nagtatago sa kadiliman. Tanging ang albularyong may pinakamalakas na kapangyarihan ang nararapat na humawak sa pinakamalakas na mutya ng pagong. Wakas. Marami pong salamat sa inyong pakikinig mga kakilabot. Isa naman po sanang pagpindot ng like button bago po kayo lumipat. Huwag na rin po sanang kalimutang mag-iwan ng kahit simpleng comment lang. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, ay baka naman po pwedeng pakipindot po ang subscribe button at notification bell para po updated kayo sa mga paparating pa nating kwento.
Dumako naman po tayo sa ating shoutout. Shoutout po sa lahat ng Kakilabot TV subscribers at silent listeners na walang sawang sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel. Shoutout din po kina Kakilabot, J. Daco Sagon, Victoria Parmeñez from Cebu, Durano Casiple, Joffer Astillasa 21 at Hagidorn Astillasa from Antipolo City, Emilia Baguno, Ome Sipe, I Love Pizza 1234 from Dasmariñas, Cavite, Josephine Olan, Corazon Clemente, Milagrosa Luke from Hong Kong, Clarence Foscablo, Tita Sareno, Ma'am Carmelita Pruna from Dubai, Val Dayot from Kalinog, Iloilo, Jose Jr. Fajanostan, Alfredo Dodi Mapilit, Ma'am Bioli Liharso from Cavite, Glenmark Baluyot and Lolita Villejo from Cavite, Pab Flores from San Vicente, Santa Maria, Bulacan, Rex Del Rosario from Croatia, Alvin Garlitos, Edelberto Balanlay and Balanlay family from Talolora, Palapag, Northern Samar, Ariel Bragado, Hazel Concepcion, Nardo Pajares, Manuel Paulo Jr., Ma'am Ellen Quijano, Elsa Gonzalez from China, Ma'am Maria Clara from Kuwait, Emmanuel Escobel from Laguna, Ralph Fernandez, James Mark, Raymond Mantalaba, and Elena Palomo and Sian Mantalaba from Santa Rosa, Laguna. Marami pong salamat sa inyo pong pagsuporta, mga mahal kong kakilabot. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Kita-kits po tayo sa susunod nating kwento.